paghuhugas, lapastangan ng mga tao. Sumuminuto atak! Pagbuhay sa atin! Umiiyak na humingi ng sorry si Carl sa kanyang coach, lalo't siya ang dahilan kung bakit bumalik pa ito sa kwarto nila, kung saan pinanghawakan nila yung pangako ng kanilang coach na team sila at walang iwanan, na may athletics pa silang aatendan, kaya awang-awa si Gab sa mga estudyante na agad niyang pinaliwanag sa kanila na sinakripisyo ng coach nila yung buhay niya para lang mabuhay sila, kaya hindi nila dapat sayangin na kailangan nilang tumahimik para hindi sila pare-parehong mamamatay dahil ayaw nilang iwan yung bangkay ng coach nila, kaya nangako naman ang dalaga na babalikan nila pagkatapos ng lahat dahil kailangan niya silang iligtas at mailabas sa hotel, kaya kailangan nilang kumilos. Wala nang nagawa pa ang mga estudyante kundi ang sumunod sa mga utos ni Gab sa sandaling yan. Habang hindi naman pinabayaan ni Andres si Clara hanggang manganak ito. Nang marinig ni Clara yung iyak ng anak niya ay parang nawala lahat ng sakit na naramdaman niya, kapalit ng kirot at hindi magandang sitwasyon sa kanyang panganganak ay napalitan ng kagalakan na umaasa siyang makikita pa ni Joel ang anak nila, pero kasabay ng isang buhay na maidadagdag sa pamilya nila ay may buhay namang mawawala. Sinunog ni Andres yung kutsilyo niya at yun ang ginamit niya para putulin yung umbilical cord ng bata, na parang nabunutan din ito ng tinik nang masigurado niyang ligtas na ang mag-ina, lalo na nang makita niyang kung gaano kasaya si Clara. Nang marinig naman ni Greg yung iyak ng sanggol ay agad niyang binati si Andres dahil nagawa niya ito ng maayos at tama at nailigtas niya ang buhay ng mag-ina. Sinabihan naman ni Tomas ang mga niligtas niya na malapit na sila, kaya agad tinanong ng babae kung saan sila pupunta. Pinaliwanag ng binata na dadalhin niya sila sa ligtas na lugar kung saan may naghihintay sa kanila. Tinanong pa ng babae kung papaano naman yung ibang hostages, na agad sinabihan ni Tomas na hindi sila titigil hanggat hindi nila na isasalba ang lahat ng mga hostages, kaya napagtanto ng babae na isang team sila Tomas. Nang buksan ng binata yung lagusan ay natuwa ang babae at nang masigurado niyang doon nga ang exit point, ay agad niyang tinawag kay Jerry na nasa tunnel na sila palabas ng hotel, kaya agad tinanong ni Tomas kung sino ang kausap niya, pero nginitian lang siya ng babae. Sabay tinimbre pa niya na sa maintenance room ang daanan ng mga kumalaban sa kanila. Agad sumigaw si Tomas na tinawag niya si Greg, kaya nagulat naman si Greg na agad pinalo si Tomas sa kanyang ulo at kinorner ng dalawang lalaki na tinutukan din ng babae ng baril. Nang tawagan ulit ni Greg ay tinanggal na ng babae yung earpiece ni Tomas, pero dinig niya si Greg na may masamang nangyari sa binata na naisigaw pa niyang isara na nila yung exit area. Agad namang tinimbre ni Greg sa team na compromise na ang exit sa tunnel na kinagulat ng lahat. Nang malaman ito ni Andres ay agad niyang kinausap si Clara na mag-iisip lang siya ng paraan kung papaano sila makakalabas doon. Doble ang magiging problema ng team dahil susugod din ang grupo ni Diamond na madali lang nilang ma-identify ang Team Incognito dahil halatang bihasa sila sa pakikipaglaban, kaya't kaliwat kanan ang makakalaban ng Team Incognito. Habang mahanap naman ni Andres si Munoz at alam niyang siya lang ang magiging daan para masigurado nila na mailigtas ang mga hostages, pero may hawak si Munoz na active bomba at hindi niya ito basta-basta makukuha, pero malaking tulong na na-corner niya si Munoz para tumigil ang kanyang mga tauhan at gagamitin nila si Munoz para matubos ang mga hostages. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.